Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang Ka-TNK, kayo ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender and development at women empowerment. Mula po sa Bureau or sa Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Magandang hapon, Miss Honey. Magandang hapon din sa iyo, Miss Sharon. Magandang hapon din po sa lahat ng mga tagapakinig at manonood. Patuloy pa rin tayong mapapakinggan ng ating mga ka-TNK sa Radio Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes po yan. 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At syempre, para sa mas pinalawak na paghahatid ng impormasyon, makakasama pa rin tayo ng ating mga ka-TNK sa pamamagitan ng replay natin sa Radio Pilipinas 1 tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. Mapapanood rin tayo sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Affordabox. Okay, at kumusta naman, Miss Honey, ang ating ongoing na celebration ng Women's Month? Ayan, tuloy-tuloy pa nga po no, ang ating celebration ng Women's Month at iba't ibang programa at aktibidad ang inihanda ng ating mga stakeholders para sa mga kababaihan sa lahat ng sektor. Nito nga, Miss Sharon, no, nung nakaraang linggo lang, napakaraming freebies at discount na ino-offer for all women and girls. Ito po yung ating hashtag serbisyo para kay Juana. Balita ko nga may free rides din itong nakaraang March 8. Ang MRT3, no? At lahat po ba ito ng LRT, no? LRT lahat. Para sa lahat po ng kababaihan. Bukod dyan, marami pa ring free services at ilang pang discounts. Ang alam ko, ang mga LGUs din, Miss Honey, no? Nagbigay din ng mga free services para sa mga kababaihan. Mga special lanes, freebies at iba pa para sa mga kababaihan. Maaari nyo pong makita ang listahan sa Facebook page ng PCW. Pero habang tinitingnan ninyo po ang lahat ng serbisyo, kasi hindi pa po tapos ang March, 'di ba? Buong March ay Women's Month. Kaya habang tinitingnan ninyo sa Facebook page ng PCW, sumali na rin po kayo sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. At narito na nga po mga ka-TNK ang ating hashtag Say sa TNK question for the week. Bukod sa pagtangkilik sa kanilang huling yamang dagat at mga produktong pangisdaan, ano pa kaya ang mga paraan para suportahan ang mga kababaihang mangingisda? Kaya mamaya po yan, no? Mag-comment na po kayo sa ating social media at pcw.gov.ph o mag-text sa 0917-845-4814. Yan po. Kaya mag-text na po kayo at para po mamaya ay babasahin po natin ang inyong mga komento. Basahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang programa.
Ayan, makisali na po kayo sa talakayan natin mga ka-TNK. And speaking of kababaihan sa lahat ng sektor, ito pong mga makakasama natin mamaya ay nakilala po ng PCW sa ginanap na kick-off event noong nakaraang March 5 ng Women's Month. Dahil nga sa empowering stories na ibinahagi nila sa amin, hindi natin pinalagpas, Miss Sharon at mga ka-TNK, na imbitahin natin sila dito sa ating radio program, para makapagbahagi pa ng inspirasyon sa kanilang karanasan bilang mga kababaihan sa industriya ng pangisdaan. Yan, makikilala po natin sila mamaya pagkatapos ng ilang paalala. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niya. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang BAR. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 na syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin. Ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pag-unlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years. Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalaganyan. Kayo po ay nakatutok pa rin sa ating programa na Tinig ng Kababaihan. At na-mention po natin kanina na ang topic for this episode ay Women Fisher Folks Making Waves in Fisheries. At makasama nga po natin ngayong hapon si Ms. Hope Relaison, ang Chief ng Regional Fisheries Training and Fisher Folk Coordination Division at Regional GAD Focal Person ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. At makakasama rin po natin, tatlo ang ating guests ngayon, Ms. Honey. Makakasama rin po natin si Ms. Myra Aldover, na Chairperson ng Society for Entrepreneurial Advocate for Common Access of Training o CCAT. At si Ms. Criselda ng Samahan ng mga Criselda Damiray. Yan po. Ang Vice Chairman ng Samahan ng mga Kababaihang Mangingisda ng Sablayan o Samaka Sablayan. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Okay. Siguro po, kasi baka maubusan tayo ng oras, pumunta na po tayo sa questions po, no? Para po sa CCAT at sa Samaka, ano po ba itong Samaka Sablayan at CCAT kay Ma'am Myra at kay Ma'am Criselda po? Magandang hapon po sa inyong lahat at sa inyong mga tagapakinig. Bale, ang CCAT Marketing Cooperative po, ang aim po niya ay makapag-market kami ng mga agricultural products, fresh and processed po. Ito po ay na-establish noong February 23, 2023. So, ang mga produkto po namin ay especially na napunta po kami sa fishery sector. And ang mga produkto po ng aming lalawigan ay pinamarket namin lalo-lalo na dito sa lungsod ng Calapan. Mm-hmm. Eh, yung sa ano naman po, yung Samaka. Samaka. Ayan. Ma'am Criselda. Ang Samaka po ay sama ng mga mangisdang kababaihan ng Sablayan. Mm-hmm. At sa kasalukuyan po, kami po ay nagbebenta na ng battle tuna na dito po sa bayan ng Sablayan at sa iba pang bahagi ng ating mga lugar. Mm-hmm. At kami po ay nakikipagtulungan. Ang Bureau of Fisheries po ay Bipar Mimaropa, ay marami na rin pong naitulong sa amin sa pagpapaunlad po ng aming proyekto. Mm-hmm. Okay. Ma'am, siguro si Ma'am Myra, bakit po binuo yung CCAT? At siguro po mamaya rin po si Ma'am Criselda, bakit din po binuo itong Samaka? Ano po yung naging motivation? Bakit nabuo ito? Bali po ang CCAT Marketing Cooperative sa tulong po ng Bipar Mimaropa at syempre ng CDA Mimaropa. Binuo po namin para makalikha kami ng additional na kita po, lalo na po sa aming mga kababaihan. Kami po bilang mga may bahay ay nag-aim din po na makatulong sa aming mga asawa para makadagdag po siyempre sa mga gastusin po. At ang mga miyembro nga po namin ay nasa sektor ng pangisdaan na mga nagtitinda, nagpoproseso po at saka nagsusupply po ng mga aquatic supplies. Kaya kung sino man po na miyembro ng ganitong larangan po ay tinatanggap namin sa aming samahan. Sapagkat naniniwala kami na tayong mga kababaihan ay
meron ding sapat na kaalaman, sapat din nating adhikain na makatulong sa ating pamilya. Dagdag ko lang po, Ma'am Myra, no, ang mga asawa niyo po ba ay mga mangingisda? Ang ilan po sa amin ay maasawa din na mangingisda at ang iba naman po ay nasa ibang hanap buhay. Dagdag ko rin po, naman po, para kay Ma'am Criselda, kailan po binuo yung inyong samahan, Ma'am Criselda? June 17, ma'am. 2017. Bakit po? At sino-sino po yung mga miyembro? Ano po yung motivation? Bakit po binuo nyo itong samahan na ito? Para po mapanibagong takbo ng buhay. Dahil sa dati po kasi, 4 na sulok lang ng bahay ang aming narating. Gusto po naming mapaunlad sa pamamagitan po ng pagkakaroon ng ilang pag-aaral. Tulad po ng mga trainings at seminars na galing din po sa BIFAR. Okay. So talagang kung dati parang yun nga, nasa 4 na sulok lang daw ng bahay sila Ma'am Criselda, pero ngayon talagang may kumikita na sila sa pamamagitan ng kanilang cooperative. So talagang masasabi po natin, Ma'am Criselda, na nagkaroon ng pagbabago yung buhay ninyo diyan na mga miyembro ng Samaka. Tsaka quick lang before yung tanong mo, Miss Honey. Kay Ma'am Criselda, ang asawa niyo rin po ba ay isang mangingisda, Ma'am? Dati po. Tsaka po yung ibang kamiyembro namin, mga asawa po nila, mangingisda. Bali po pag after nilang nakapangisda, kinukuha niyo po yung mga pinangisda nila at yun po yung inyong gagawing produkto ng iba pang kung ano po. Opo, ma'am. Okay. Ayan. So, siguro puntahan naman natin. Nabanggit ni Ma'am Criselda tsaka ni Ma'am Myra kung paano ngang nakatulong yung BIFAR Mimaropa at tsaka yung nabanggit ni Ma'am Myra kanina yung CDA, Cooperative Development Authority. Para kay kay Ma'am Hope. Ayan. Ano po ba itong programa ng BIFAR Mimaropa specifically na sumuporta doon sa Samaka at tsaka sa Sikat Cooperatives? Magandang umaga ho, Miss Honey and Miss Sharon at sa lahat po ng ating tagapakinig. Ang BIFAR po talaga, kami po ay ang ahensya ng gobyerno na in-charge sa development, improvement, management, and conservation po ng ating fisheries and aquatic resources. So ang aming pong mga programa ay sari-sari at yun po ay nag-cater mostly dito po sa ating mga fisher folk at sa lahat po ng stakeholders sa fisheries industry. At yung programa po natin, magungkol dito sa ating mga grupo ng kababaihan, ay nagsimula po bilang parang isang munting eksperimento lamang noong year 2017. Dahil po, yung ating partner na Fisheries and Aquatic Resources Management Council, na yan po ay nakabase sa Republic Act 8550 at maging sa Magna Carta of Women, na kung saan ang tinig ng mga mangingisda ay tunay na naririnig at yung kanila pong mga sentimiento at yung mga ideya ay naipaparating sa gobyerno at sa lahat ng stakeholders sa pamamagitan ng FERC. May stakeholders po ito, kasama po ang LGU, NGO, private sector at maging po ang ating mga mangingisda. At isang mandatory requirement doon ay ang representation ng women fisher folk. So sa aming pong experience sa pag-oorganisa ng FERCs, nakita namin na ang tunay na pagre-represent ng fisher folk ay parang individual lang. Porke babae, porke nasa pangisdaan, asawa ng pangingisda, ay miyembro na. Na sa katunayan dapat may tunay na asosasyon, grupo o organisasyon or maging kooperatiba na binubuo ng mga mangingisda kababaihan. So, noong 2017, na-meet po namin ang grupo nila Ma'am Inday, si Ma'am Criselda sa Occidental Mindoro. At doon po namin sinimulan yung aming eksperimento. Na syempre po, gusto nating iangat yung kalagayan ng mga mangingisda at lalo na yung mga kababaihan. At binuo natin sila bilang duly registered association muna noong 2017. Hanggang sa siyempre, noong taong 2021, sila po ay binuo natin bilang kooperatiba. So, kung representation lang naman po,
inisip namin na, bakit representation lang? Mahirap din po dahil tuwing nagpapamiting ay hindi makaka-attend dahil hindi maiwanan yung mga gawain nila sa bahay at marami pa pong mga kadahilanan. Mostly po ay yun pong kanilang kakayanan, maging yung pamasahe man lang ay hindi sila maka-afford na makarating sa mga meetings na yan. So, yung advokasya sana, parenting, yung mga tinig ng mga kababaihan, yung medyo na-defeat. Totoo naman na mahirap mag-advokasya sa kumakalabang sikmura. Kaya, noong 2021 ay nag-desisyon po ang grupo at ginabayan natin sila para maging kooperatiba sa pamamagitan ng Fisheries Cooperative Organizing Program na meron pong Memorandum of Agreement between BFAR and CDA na palakasin po ang sektor ng pangisdaan para po maging sustainable yung ating mga mangingisda na hindi lang po yung pag dollar registered po kasi ay bilang mga manggagawa, bilang workers, at hindi po pwedeng magnegosyo. So, yung kooperatiba naman po, ito po yung isa sa mga paraan na natuturuan natin sila na yung mga ayuda na natatanggap nila sa gobyerno ay i-turn nila into business at magiging sustainable sila. At hindi na lang po sila magiging parang beneficiary palagi, yung ating mga fisher folk, na balang araw ay magiging partner din sila natin ng BFAR at ng iba pang ahensya ng gobyerno na palakasin yung buong sektor ng pangisdaan dahil sila po ay kaya na pong kumita, hindi na po hadlang yung kahirapan at hindi na rin po dahilan na papabayaan ng sektor dahil syempre ang gobyerno po tayo ay medyo limitado lang din po ang ating budget or kung ano pa man pong yung mga kagaya ng mga empleyado, kulang lang din po tayo para i-cater po yung dami ng mga fisher folk sa sektor. So actually, umabot na po ng 219,556 ang fisher folk dito pa lang po sa Mimaropa. So eventually po, target po namin na makapagbuo kami ng mga mangingisdang kababaihan, fisher folk cooperatives sa bawat isa sa 71 municipalities and 2 cities ng rehiyon ng Mimaropa. Ang pilot po namin dyan ay ang Occidental Mindoro, sa Lumagday, sa Sablayan. Para po sa Oriental, ay ito naman po Sikat Marketing. At marami pa pong ibang kooperatiba na hindi ko na mababanggit sa dami nila. Dahil mula po nung nagpa-co-op kami noong 2021, ay isa lang ho sana ang pangarap namin, pero ngayon po ay in the pipeline po ay more than 20 co-ops na po yung aming pinaprocess na maging kooperatiba. So, ang target po namin sana, itong mga kababaihan, in the theory na yung women, supporting women, pag nabuo po natin itong mga mangingisdang kababaihan, fisher folk cooperatives sa bawat munisipyo at syudad na Mimaropa, sila po ay mag-network. Bawat isang kooperatiba ay may specialization kung ano man po yung part ng fisheries value chain. So kung meron man po kagaya nila sa mga kasablayan na nasa Occidental Mindoro, ang kalakasan po nila ay ang tuna industry. Marami na sa kanila. Kaya po sila ay producers cooperative na ngayon po ay nagbabatag na ng tuna, Philippine tuna. At yung ibang mga munisipyo ay ginagawa po namin ng iba-ibang specialization hanggang sa sentro ng regional center ng Mimaropa, ang Calabang City. Ang sikat naman po ay ang marketing cooperative na ideally po lahat po sa ng mga taga-munisipyo na mga mangingisdang kababaihan ay i-market nila para po lahat po ay magtutulungan at hindi na po aasa sa ayuda. At lagi na lang po kasi na pag fisher folk sinasabi na sa laylayan ng lipunan. So, laylayan sa palda. So, ang target natin, lalo na po ang ating kababaihan, ay umangat, hindi lang po sa laylayan, iangat po natin sa may garter sa ating, diba, sa baywang. So, ito po yung isa sa aming mga strategies sa ngayon
na masasabi po natin na so far po ay medyo effective naman po dahil nag-usap-usap na po sila among themselves at sa ngayon po sa pag-celebrate po ng Women's Month actually sama ka sikat ay magmumuha signing na po patungkol po sa kanilang mga supply and yung mga processing at kung ano pa pong kailangan paano po ang dagdag na handa sa kanilang kooperatiba. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalagan niya. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa gross domestic product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Download the future. Bayang Digital ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipinong mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyan buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism
na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan niya. Okay, at siguro po para po sa Sikat at saka Samaka, sa ngayon po, ano-ano po yung resulta ng pakipagtulungan, syempre po sa BFAR, Mimaropa, ano po yung mga resulta? Siguro kay Ma'am Myra muna. Sa tulong po ng BFAR Mimaropa nga po, napalakas namin ang management ng cooperative. Sila po ang nag-link sa amin sa CDA Mimaropa. Kasi siya po nga yung authority ng mga cooperative kung saan ang tutulong po sa mga papeles namin ay ang BFAR po. And then, hindi naman po palagi lahat ay sa BFAR nakakahiya naman. So bilang, siguro po masasabi ko ang sarili ko ay isa sa empowered women. Kasi ako po ay hindi nahihiyang humingi ng tulong sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno kung saan ang pangangailangan namin ay kayang ibigay. So, ang mga ahensya po na nahingian namin ng mga assistance ay kagaya po ng ahensya Dole Mimaropa po, nabigay po sila sa amin ng mga kagamitan namin kasi kami nga po ay nagmamarket ng mga produkto ng iba't ibang bayan, pero sinigurado rin po namin din hanap buhay din po ng mga miyembro. Sinigurado din po namin na makapag-produce kami, may market din namin yung sarili namin produkto. So sa tulong po ng Dole, ang Surimi production po ay naging posible. So sila po ang nagbigay ng mga equipments namin. And CTA Mimaropa naman po, inilink naman po kami sa programa ng isang senador natin, ang Malasakit sa Kooperatiba. Napansin din po kami ng Pilipinas Shell Foundation, so bigay din po sila ng assistance. At ang mga kabutihang loob po ng mga miyembro ng Rotary Club of Downtown Calapan. So sila po yung mga nagbigay sa amin ng assistance sapagkat napakalaki po ng aming pangarap, pero ang kapital ay napakaliit. Pero doon po napatunayan na ang gobyerno ay sapat ang programa. Hanapin lang natin yung mga nararapat sa atin. At bilang ganti naman po namin, may mga asosasyon po, organisasyon at samahan na hindi nagtatagumpay. Sinisigurado po namin sa Sikat Marketing Cooperative. Isa kami sa magiging matagumpay at ang magiging patunay na ang programa ng gobyerno ay nakakatulong po talaga sa mga. Ayun, very well said, Ma'am Myra. No? Si Ma'am Criselda naman, very quick lang po. Ano na po, yung tanong nga po ni Ms. Sharon, no? ano na po yung naging resulta nung pakikipagtulungan ninyo po sa BFAR at iba pang ahensya ng pamahalaan? Malaki, ma'am, kasi nga po napalawak namin yung pagpapalago ng aming proyekto. At sa tulong din po nila ay nakakahingi kami ng ilang suporta na mga kagamitan sa aming pagluluto. At sa kasalukuyan po ay kami ay magsisikap na palawakin pa ang aming produkto. Ayun. Yun lang po. Okay, maraming salamat. Ayan. Siguro, before tayo mag-break, very quick lang po kay Ma'am Hope. Sa base po sa experience ninyo no, sa pakikipag-ugnayan sa inyong mga stakeholders, ano-ano po ba yung mga remaining challenges na kinakaharap po ng mga kababaihan sa sektor ng pangisdaan? And ano po yung ginagawang strategies naman ng BFAR para tugunan ito? Siguro po kung meron po akong masasabing challenge,
yun po mismo ay yung pananaw ng mangingisdang kababaihan tungkol sa sarili nila. Marami tayong pwedeng sabihin, pero bottom line po, nagsisimula po sa individual na kababaihan. Simulan po natin doon sa hindi nila alam na sila mismo ay fisher folk. Dahil ang kababaihan karamihan, tanggap nila na asawa ko ng mangingisda, kaya part ako ng sektor. Pero hindi po nila naiisip po na sila mismo ay mangingisda. Pag sinabi po natin mangingisda, siguro po pwede po i-clarify na lang din para sa kaalaman ng lahat. Sige po. Ang alam mo kasi kadalasan ng isang bayan, na common Filipino, ang pag mangingisda, ito po yung namamangka at lumalaot sa dagat. Sa totoo po ay may tatlong sektor ang pangisdaan sa fisheries natin. Una yung capture na tinatawag natin, ito yung pangunguha, ito yung typical na mangingisda na nakikita natin. Pumupunta sa tubig, sa dagat, ilog, lawa, namamangka, nanguhuli. Kasali na rin po yung mga namumulot ng mga shells, ng mga crabs sa dalampasigan. So any form, ito yan sa capture fisheries. Meron naman po dun sa aquaculture, ito naman po yung pag-aalaga. Meron po iba, yung common po na makikita natin yung sa tubig dagat, yung mga mariculture at inland fisheries na kung saan naglalagay ng fish pond, inabukay tayo ng kumpa, lalagyan ng tubig at lalagyan ng isda. Yes. So, kahit naman po yung nag-aalaga ng mga ornamental fish, yan po yung pasok sa aquaculture. Na pag-involve kayo dyan, kayo po ay may ring na mangingisda o sa English ay fisher po. At meron po yung pangatlo at ito po ang pinaka-common at masasabi nating teritoryo ng kababaihan which is the post-harvest fisheries. Pag post-harvest fisheries po, tagalogin natin para mas madaling maintindihan, luto-luto, tinda-tinda. So pag nagluluto po, ito po yung nagpo-proseso, nagdaing, pinapak, bottle, gusto ni kay sikat, bottle tuna ni Samaka, at yung tinda-tinda na minamarket po nila. So this all forms part of the fisheries industry na kapag involved ka dito, ay isa kang fisher folk. So kami po, ang strategy namin sa ngayon, ay pinapalakas po namin ang pangangampanya, lalo na po sa mga kababaihan at kabataan, na kayo rin, kung kayo ay isa sa mga taong involved dito sa tatlong sektor nito, ay kayo ay matuturing nating mangingisda. At dahil kayo ay mangingisda, dyan yung kinukuha ang inyong kabuhayan, meron din pa kayong responsibilidad sa ating society na tulungan din yung ating kapwa mangingisda. Bakit po ba naging napakatibay na industriya ng farmers, yung mga panayan at yung mga nagbabago, samantalang sa mga mangingisda ay parang utak-utak. So, ito po dapat ang ating imulat sa ating mga mangingisda at sa ating mga kababaihan na huwag tayong makontento na tayo ay asawa lamang o anak ng mangingisda, kundi tayo mismo ay mga mangingisda at may tuturing na kababaihan sa pangisdaan. Of course, yun po yung pinaka-challenge natin. Kaya po ang isa sa mga strategies ay nakita nyo naman po yung resulta. Hindi naman po natin masasabi na super successful na po ito dahil kung tutusin, medyo bata pa po itong ating programa. At hindi pa po ito na ipapasok na parang regular na program na ipa-fund natin na nakatutok sa women empowerment. Ito po ay pinapasok natin sa gender and development na budget natin na parang to comply with the requirements of the gender and development and MCW provisions. Ayun. So, okay. Napakaganda nung programa na nabanggit ni ni Ma'am Hope. And ang ganda rin nung sinabi niya na mag-umpisa dapat doon sa mismong yung mga kababaihan sa pangisdaan ang mag-claim ng kanilang espasyo doon sa industriya. Ayan, magbabalik po ang ating programa pagkatapos ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalagan niya. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse.
Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%. Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices, pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na At kasama pa rin po natin ngayong hapon sina Miss Hope Relaison, ang Chief Regional Fisheries Training and Fisherfolk Coordination Division
at Regional GAD Focal Person ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Mimaropa. At kasama rin po natin si Ms. Myra Aldover, na Chairperson ng Society for Entrepreneurial Advocate for Common Access of Trading, o SICAT. At syempre si Ms. Criselda Damiray, ang Vice Chairperson ng Samahan ng mga Kababaihang Mangisda ng Sablayan o Samaka Sablayan. Para po sa ating pagpapatuloy ng ating talakayan, siguro po para po uli kay sa SICAT and Samaka, ano po yung mga challenges na karaniwang kinaharap ninyo o ng inyong kooperatiba at anong suporta pa ang kailangan ng mga kababaihan na nasa industriyang ito? Sa amin po sa SICAT Marketing Cooperative, ang isa po sa nagiging challenge ay ang supply ng raw materials. So, ang pagbaba at pagtaas ng presyo nito at ang ating programa ng PFAR, ang pahingang pangisdaan po. So, ang naging solusyon po namin ay habang maraming supply, doon po kami magpuproseso. So, andun yung challenge, pero andun yung sagot. And then, habang nandyan yung maraming supply, dire-diretso lang po kami sa pagpuproseso. Para sa panahon na kami ay hindi pwedeng mangisda. Andun naman po kami sa aming major na service ng aming cooperative ang pag-market nito. So, ang isa pa po sa tingin ko ay challenge, kagaya nga po na sinabi ni Ma'am Hu kanina, ay hindi natin dapat, binibigyan din natin ng karangalan ng ating sarili at ang paghingi ng suporta sana sa ating mga asawa. Kasi minsan po, pagka ganito na tayo ay babae, yun na nga po, lalong-lalo na po, with respect mo po sa aking religion, alam niyo naman po na ang kababaihan ay dapat talagang nasa tahanan lang. Yun po ang nature ng aming paniniwala. Pero, napakaswerte po ng panahon ngayon kasi mukhang open na rin ang aming mga asawa na mabigyan kami ng pagkakataong makalabas at makatulong sa pamilya. Kasi kailangan naman na rin po. Tayo naman po mga babae ay napaka-resilient. Kahit anong pagsubok man yan, emotional, physical at financial. Tayo naman po ay may kakayahan din na tumuto. So, hindi sana ang suporta ng mga asawa na kapag po lumalabas kami sa nagpupili, ibigay niyo naman po ang tiwala. Ibigay niyo naman po ang tiwala sa amin. Kasi ang gagawin namin ay para din sa pamilya natin. At ang isa pa po, last na po. Ang isa pa po kasi yung aming po cooperative ay binubuo ng mga, ang ilan ay mga namumuhunan at ang ilan ay ang mga advocate. So, sabi nga po ng turo sa amin ng BFAR, we cannot give what we do not have. Hindi po pwedeng tayo ay bigay ng bigay lamang. Kailangan kumikita rin kami. So, ang mga miyembro po na mga negosyante, syempre, alam nila na kailangan kumita. At kaming mga advocate, halos ibigay na lang namin yung aking balita. So, dahil po doon, nag-meet na lang kami sa So, ang pagkita ng kooperatiba, at napakaganda nga po ng konsepto ng kooperatiba kasi may certain percent po ng kita na kooperatiba ay talagang may certain percent para sa community engagement. So, ang akin pong pangarap na makatulong para rin sa community, makapag mas palad sa kanila ay naisagawa ko pa rin habang ako'y kumikita. So, hindi na po kailangan bunot ang bunot. Kumikita na po yung kooperatiba para ibigay sa mga nangangailangan. Okay. Si Ma'am Criselda naman. Ano po yung mga challenges na kinakaharap ng Samaka? At kung ano po yung mga pwedeng yung kailangan nyo pa po sa inyong kooperatiba? Marami pa po, ma'am. Marami pa po kaming kailangan. Tulad na lang po ng yung mga kagamitan namin na yung ginagamit po namin, ma'am, katulad ng yung oil na ginagamit namin. Kasi po nahihirapan kaming makipag-usap doon sa kukunan namin ng
ginagamit namin na para po dun sa bottled tuna. Ma'am. Opo. Para po sa aming proyekto. Opo. Yun po yung challenge na talagang corn oil po ang kinakaharap ginagamit namin nyo. sa kasalukuyan. Opo, ma'am. Yung raw materials, yung sinasabi ni Ma'am Crisel. At ang mga kasapi naman po namin na ilan sa mga gumagawa, minsan po, kasi sila ay may mga hanap buhay din, hirapan po kaming italaga sila bawat isa po sa kanila. Kasi nga po, ako ay may mga trabaho. Tatlong taon na po ako na stroke, ma'am. Oh. Parang Hindi po ako po, halata. hirap pa rin sa, parang nahihirapan pa rin ako sa ma'am, sa sa salita, tsaka sa pangangamay sa mga gawain namin diyan sa processing plant. Kasi nga po yung aming chairperson ay nagkaroon lang ng konting problema, siguro din po maayos namin to. Pero diretso po ang inyong pagsasalita. Oo. Ayan. So nabanggit ni Sharon ni Ma'am Criselda at saka ni Ma'am Myra yung mga challenges na kinakaharapan ng kanilang cooperative. Kanina po tinanong din natin yung ating mga ka-TNK doon sa hashtag Say sa TNK na bukod ba doon sa pagtangkilik sa mga huli at yamang dagat at mga produkto ng pangisdaan, ano pa kaya yung paraan para suportahan yung mga kababaihan dito sa sektor. Ayan, basahin nga natin ano yung mga insights ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Ma'am Connie Salvador Malate, dapat to bigyan ang kababaihan ng healthcare, access to healthcare. At sabi naman ni Rose May Liwag Peralta, bigyan ng sapat na gamit pangkabuhayan. Sabi naman ni Ronald Tumbaga, puhunan, bangka, lambat at mga kaalaman. At si Wilma Aguirre, turuan sila ng paraan paano mag-preserve na hindi lang pagdadaing ang i-market ang produkto. Ayan, sabi ni Sheila Lovete, maayos na transportation at kontrata sa tamang presyo ng supplier at buyer sa merkado. Nasa tamang pamamalakad ng ahensya ng gobyerno ang solusyon ng pag-unlad. Sinabi naman ni Cristina Logro, baka sa ngayon mga matitibay na bangka muna at sana nga hindi na sila mabuli. Kung katiting ang isda, ano ba ang ibang magandang mga paraan para sa mga mangingisda? Aquaculture pa rin ba yan? Ayan. Sabi naman ni Sol Nicolabo Bautista. Ayan. Upang madagdagan ng kita, turuan po sana ang sektor ng kababaihan ng mga pamamaraan ng pagpreserba sa huling dagat. Halimbawa raw yung bagoong, dried fish, tinapa, etc. Gayon din ang packaging nito, yung mga shared facility for canning, bottling, or vacuum sealing. At si Sandra Dasoy Andrade naman, at the local setting, we shared our meager resources by granting livelihood financial assistance to this most vulnerable sector and providing them with access to basic skills, product development, trainings, and linkaging with other business opportunities to market their produce. Seeing them improve their economic condition for their family sufficiency, it is indeed a sense of fulfillment for every gender service providers as agent of change to note that development is for all. Only then that a satisfying life for all is achieved. Ayan. Yan ang say ng, parang nagtutugma doon sa mga binahagi ng ating mga guests, yung mga say din ng ating mga ka-TNK. Siguro, before tayo magpaalam dito sa ating tatlong guests, last, mga paalala na lang po, mga panawagan, or anong gusto nyong i-share sa ating mga ka-TNK? Siguro po, umpisahan natin sa BFAR kay Ma'am Hope. Baka po may information pa po tayo, ano pang mga programs at paano, ito yung mahalaga, paano ma-access ang programa ng BFAR? Okay, sayang at po ang ating oras, pero andito lang po ang BFAR, meron po kami website, pwede po nyo i-access doon at yung aming FB account na BFAR Mimaropa. Website po namin ay www.mimaropa.b4.da.gov.ph. Pwede po kayong sumulat sa amin para po sa inyong mga request at i-review po namin yan kung kaya po namin ibigay. Marami naman po kami mga programa kagaya po na sa livelihood, sa law enforcement at maging po sa training.
Actually, dalawa lang po ang nakikita ninyong beneficiaries ngayon, pero kalat po yan sa buong Mimaropa. Bilang mensahe na lang po, we are making waves. Tayo ay nasa dagat, tayo ay nasa tubig. So, bilang individual, simulan po natin na tayo yung munting bato na inilalagay at itinatapon sa tubig. And then we have a ripple effect. Nandito na tayo sa level ng konti, sa ripple effect. And then we create big waves hanggang maging tsunami. Iparating po natin sa ating mga kapwa-kababaihan sa pangisdaan na hindi tayo dapat makontento lang sa ating pananaw na tayo ay asawa, katulong lang ng kalalakihan sa pangisdaan, na tayo ay mayroon din pong major role sa fishery sector na kadalasan po ay hindi lang po kasi nababayaran. So, gawin po natin ito, ipatuloy po natin yung pagtatayo po ng kooperatiba para po maging isang enterprise. At hihinto na po natin yung ayuda mentality na lagi na lang po tayo humihingi ng tulong sa gobyerno. Tayo rin po ay dapat tulungan din natin ang ating mga sarili na itayo. At ang gobyerno naman po ay nandyan. Ang BIFAR po ay lagi po ninyong nakaagapay. Sabihin nyo lang po at pag-usapan po natin kung ano po yung pwede natin pagtulungan gawin. So, sasamantalahin ko na lang din po ito na pasalamatan po yung aking mga kasamahan dito sa BIFAR Mimaropa. Leslie Edoniet, ito na yung eksperimento natin na sinimula namin sa isang munting bato. Sorry po ha, na. At yung ating pong head ngayon na si Ginoong Roberto Abrera sa sumunod na binigay ninyo sa ating National Director si Ginoong Toto Salini. At syempre yung USEC din po natin na isa din pong babae si USEC Drusilla Payate and Secretary Francisco Chuy Laurel na at higit sa lahat si Ginoong Ferdinand Marcos sa patuloy po na pagsuporta sa ating mga kababaihan lalo sa pangisdaan. Sana po ay hindi mawala ang pagsuporta at para po may anatabi silang tunay sa lipunan. Mabuhay po ang lahat. Happy Women's Month. Maraming salamat po at congratulations po sa inyo diyan sa nag-umpisa sa isang bato no, pero ito na yung resulta ngayon. Maraming salamat po Miss Hope, Miss Myra and Miss Criselda sa pagbabahagi no ng inyong mga karanasan sa programa diyan sa pangisdaan. Marami pong salamat at sa ating mga ka-TNK nawa po ay suportahan po natin ang lokal na produkto ng ating mga kababayan tulad ng Sikat at Samaka Sablayan. At sinisenyasan na tayo. Kailangan na nating magpaalam. Pasalamatan po natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women, sa amin pong Management Committee, and sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama natin dito sa studio and nakamonitor sa atin online at on air. Paalam na po muna mga ka-TNK, magsama-sama tayong muli sa susunod na episode ng Tinig ng Kababaihan. Lakas ng takbo, tinig ng kababaihan, tanong ng madahalaga niyang di mata.